Alexa! Napapitlag si Alexa nang maramdaman ang kamay ni Victor sa kanyang braso. Papasok na siya sa kanyang silid ng pigilan nito. Bakit? Nakatingin siya sa kamay nitong mahigpit na nakakapit sa braso niya. Gusto ko mag-usap tayo ng maayos. Anito sa malumanay na tinig. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na naringgan niya ng ganong tono si Victor. Hindi niya napigil ang sarili. Napunit sa mga labi niya ang isang nang uuyam ng ngiti. Parang nahulaan ko na kung anong gusto mong pag-usapan natin. Anya sa tiwalang tinig. Gusto mo ba makiusap na magpakasal ako sa'yo para wag mapunta sa charity ang pinakaaasam-asam mong kayamanan? Nagdilim ang mukha ni Victor sa sinabi niya. Nag-enjoy siya sa naging reaksyon nito. Ngayon ay pinagbabayaran na nito ang kalokohan na ginawa sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging buhay nito kapag nawala ito sa kinalalagyan ngayon. Siyak na mahihirapan ito ng labis. Magpakatotoo ka, Alexa. Huwag mo sabihin sa akin na papayag kang basta na lamang mapunta sa iba ang bagay na para sa atin. Malaki rin ang paghihirap ko sa Hacienda Gutierrez at hindi ako papayag na mawala ito sa akin. Karugtong ng buhay ko ang sakahan at putik sa pilapil. Kaya pala hindi mo man lang ako tinuruang mamahala sa Hacienda para matyak mong walang ibang magmamanage dito kundi ikaw. Sumbat niya. Hindi ko tinuro sa'yo dahil hindi kita nakikitaan ng interes. Mukhang ang isang katulad mo ay ayaw madumihan sa pilapil. Kailan ba kita nakitang sumilip man lamang sa mga nagtatanim ng palay, Alexa? Gusto niyang magpunta sa sakahan at mag-obserba. Pero pinigil niya ang kuryosidad dahil ayaw niyang makita sina Victor at Liza na naroon araw-araw. Umiiwas siya sa maaaring mangyari. Baka magkabanggaan lang sila. Kapag wala na ang papa ay maghihiwalay rin tayo. At dahil walang divorce dito sa Pilipinas, ay sa ibang bansa tayo magpapakasal, sa States. Sandaling natigilan si Alexa. Gusto niya ang ideya, pero hindi niya alam kung papayag si Tristan sa ganun. Pag-isipan mo ang proposal ko, Alexa. Alalahanin mong hindi lang ako ang makikinabang dito kundi tayong dalawa. We deserve to have the Gutierrez properties. Alam na ba to ni Lisa? Ang kalambutan sa tono ni Alexa ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. Hindi nakatakas sa paningin niya ang ngiting sumilay sa mga labi ni Victor. Nairita siya, pero hindi na lamang nag-react. Antok na siya at gusto nang magpahinga. Hindi na niya kailangan malaman pa. Matapos niyang malaman na ikaw ang gusto ni Papa na maging asawa ko ay tinapos na niya ang ugnayan namin. She's a very proud woman at hindi niya matanggap ang rejection ni Papa. Katwiran niya ay maraming lalaki ang nagkakandara pa, mapansin lamang niya. She's leaving for Australia next week. Bukas ay aalis na siya rito. Sa hotel na lamang niya hihintayin ang kanyang pag-alis. Lumuwag ang puso ni Alexa sa narinig. Pakiramdam niya ay may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Ano na ang desisyon mo, Alexa? Pukaw ni Victor sa saglit niyang pananahimik. Payag ka ba sa proposal ko? Honestly, I believe ako sa iyong mag-isip. Matapat niyang wika. Pero hindi mo na kita masasagot sa ngayon. Pag-uusapan na muna namin ni Tristan ang bagay na to. Palabas na si Victor nang bigla itong may naalala. Lumingon ito sa kanya. May isang bagay akong gustong linawin sa iyo, Alexa. Sa loob ng mga panahong magsasama tayo ay hindi ka makikipagkita kay Tristan. Meaning, ipapakita mo sa mga taong faithful ka sa akin sa loob ng mga panahong yon. Is that clear? Ha? Bulalas ni Alexa. Hindi ko pa man tinatanggap ang proposal mo ay may kondisyon ka na kaagad. Anyway, ay ibabalik ko rin sa iyo ang kondisyong sinasabi mo. You will do the same thing, okay? Marahan itong humakbang papalapit sa kanya. Matiim siya nitong tinitigan. May mga pangangailangan ako bilang lalaki. Natigilan ng dalaga sa intensidad nun. Marriage for convenience to. Kaya malinaw na hindi ko gagampanan ang responsibilidad ko sa iyo bilang iyong asawa. Sa sinabi niya ay parang tinanggap na niya ang proposal ni Victor. Let's make it clear, Alexa. Walang mangyayari sa atin. Pero pagsisilbihan mo pa rin ako as a husband. Meaning, ikaw ang magluluto ng pagkain ko. Maghahanda ng mga kakailanganin ko at iba pa. Dio! One more thing. Ano na naman yan? Behave. Kailangan matuto kang magkunwari na sweet tayo sa isa't isa, lalong-lalo na sa harapan ni Papa. Nayayamot na tumango si Alexa. Good, sabi ni Victor na masiglang umiti. Good night. At tuluyan na itong lumabas. Karapatan mo ang nakataya sa sitwasyong ito, Alexa. Pero ikinalulungkot kong sabihin sa'yo na hindi ako papayag.
Kabawasan sa pagkalalaki ko kung magpapakasal ka kay Victor gayong ako ang mahal mo. Tanggi ni Tristan nang mag-long distance call ito sa dalaga. Nasa Dumaguete pa rin ito. Pero wala namang physical attachment na namamagitan sa amin, Tristan. This is pure business. Lalaki si Victor at hindi natin masasabi kung hanggang kailan ang kontrol niya sa sarili. Bumuntong hininga ito. Kahit pa sabihing wala talagang mangyayari sa inyong dalawa ay hindi pa rin ako papayag. Prinsipyo ko nakataya rito, Alexa. Tristan, hindi mo talaga nakuha ang punto ko. Kung may prinsipyo kang pinangangalagaan ay mayroon din ako. Kabilang nasa prinsipyo ko ang makuha ang para sa akin. It's my right, Tristan. Mahirap makipag-usap sa phone, Alexa. Hintayin mo na lang ang pagdating ko para makapag-usap tayong mabuti. Tristan, mahalaga sa amin ni Victor ang bawat oras. Mahina na ang papa at kailangan makasal na kami bago pa man maging huli ang lahat. Gawa na ang papeles na nagsasaad ng katibayan na ang lahat ng kayamanang maiiwan ni Don Miguel ay sa charity mapupunta. Yon ay babaguhin lamang nandun sa oras na makasal sila ni Victor at Alexa. Don't worry, Alexa. Bukas ay darating ako. Makita ko man o hindi ang batang hinahanap ko. Kailangan ko rin kasing makausap ng personal si Mrs. Kim regarding this matter. I'll wait for you, Tristan. Take care. Naibaba na niya ang utitipo nang makaramdam siya ng matinding kaba sa hindi malamang dahilan. Alas 7 ng umaga ay binuksan ni Alexa ang radyo upang makinig ng balita. Kagabi ay malakas ang hangin at posibleng nagkaroon ng bagyo sa laot. Naisip niya si Tristan na kabilang sa mga pasahero ng ferry boat na umalis ng Dumaguete City patungong San Roque sa south ng Cebu. Bigla siyang kinabahan. Alalang-alala siya kay Tristan. At may dahilan pala para mag-alala siya ng ganun. Lumubog ang ferry boat na sinakyan ni Tristan at kabilang ito sa mga pasaherong hindi pa natatagpuan. Tristan! Bulalas ni Alexa na biglang pinagdiliman ng paningin. Nang magkamalay siya ay maayos siyang nakahiga sa kama at nasa tabi niya si Victor. Si Tristan! Nasaan siya? Kaagad niyang tanong. Umaasa siyang panaginip lang ang balitang narinig niya sa radyo. Pero hindi sumagot si Victor. Ang kalungkutang gumuhit sa mukha nito ay tila kamay na pumiga sa puso ni Alexa. Tristan! Mahina niyang sambit. Nahilam sa luha ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinambit ang pangalan nito. 1 linggo na ang nakalipas, pero nananatiling nakatiklop ang aklat tungkol kay Tristan. Ipinagpalagay na ng lahat na wala na ito. Gusto kong igalang ang iyong pagluluksa sa pagkawala ni Tristan, Alexa. Pero kailangan na nating magpakasal dahil mahinang-mahina na ang papa. Sabi ni Victor nang lapitan siya nito. Nakaupo siya noon sa hardin. Walang problema sa bagay na yan. Walang kabuhay-buhay na wika niya. Sige, ikaw na ang bahalang magsabi kay papa. Sinabi ko na sa kanya, Alexa. At may problema tayo. Ano yun? Ayaw niyong pumayag na sa ibang bansa tayo magpapakasal. Walang problema. Instead of divorce ay annulment na lang ang ipafile natin. Walang problema pagdating sa ground na gagamitin natin for annulment dahil magiging celibate ang marriage na to. Ang non-consummation ng marriage ay matibay na ground. Sabi ni Victor na hindi magawang itago ang kasiglahan. Tumangutango lang si Alexa. Wala sa sinabi ni Victor ang isip niya. Okupado pa rin ni Tristan ang isipan niya. Bakit nawala ka sa akin? Madalas niya yung maitanong sa tuwing hindi niya na makayanan ang pangungulila kay Tristan. Marangyang kasal ang nais ni Don Miguel para sa kanila ni Victor. Pero nakiusap si Alexa na gawin na lamang yung simple. Ayaw niya sa kasal na ginagawang enggrande. Hindi naman ipinilit ng Don ang gusto nito. Piling-piling mga bisita ang dumalo sa civil na kasal na yon. Walang ibang involved kundi tanging ninong at ninang na para sa kanya ay dapat lang para sa dalawang taong hindi nagmamahalan. Magtataka mga tao dito sa bahay kung magkahiwalay pa rin tayo ng silid. Sabi ni Victor nang sumapit ang gabi. Ililipat ko rito ang mga gamit ko, pero huwag ka mag-alala dahil sa kwarto ko pa rin ako matutulog. I just want to make sure na wala silang mahahalata kaya kailangan tulog na sila bago ako lumabas dito. Sa palagay ko, may ideya na ang mga katulong na marriage for convenience lang itong nagaganap sa atin. Sa tingin ko nga pati si Papa ay nakahalata. At bakit hindi? Gayong alam niyang si Tristan ang mahal ko.
Hindi pumasok sa isip ni Papa na marriage for convenience lang ito dahil wala na si Tristan. Ang nasa isip niya ay bukal ito sa kalooban mo. Meaning iniisip niyang mahal kita? Gusto niyang tumawa sa ideyang yun. I don't know. Iling ni Victor na nag-iwas ng paningin. Hindi ko alam ang laman ng isip ni Papa pero isang bagay lang ang natityak kong iniisip niya, Alexa. Ano? Umaasa siya na magiging successful ang marriage natin. But that's impossible. May sinabi si Victor na ito lamang ang nakakarinig. Hindi na niya yun inusisa pa. Nakaramdam na siya ng antok. Walang alam ang mga katulong na may relasyon kayo ni Tristan. Lahat sila ay naniniwalang nagmamahalan tayo. Halos ay hindi na iyon umabot sa pandinig ni Alexa dahil sunod-sunod na ang paghikab niya. Sumenya siyang lumabas na ito. Ililipat ko dito ang mga gamit ko, okay? Napilitang tumango si Alexa upang matapos na ang usapan. Nang makalabas si Victor ay kaagad na siyang pumasok sa banyo upang mag-shower. Sinimulan kaagad ni Victor ang paglilipat ng mga gamit. Kapansin-pansin ang kasiglahan nito. Punong-puno ng enerhiya. Tsak ang bawat kilos. Nang matapos si Victor sa ginagawa ay siya ring paglabas ni Alexa sa banyo. Nakasuot siya ng pajama. Handang-handa na para matulog. Habang hinihintay mong matulog ang mga katulong ay humiga-higa ka muna dyan sa sofa. Sabi niya na nakahiga na sa kama. Nagkumot siya hanggang ulo at saka na maluktot. In case na makatulog ka, gigisingin na lang kita. Tinapik ni Victor ang bakanting bahagi ng kama. Hindi ba pwede dito? Kahit saan. Matagal bago yun na isagot ni Alexa. Nakatihayang humiga si Victor sa kama. Gusto na nitong matulog pero ayaw dalawin ng antok dahil sa isang bagay na gumugulo sa isip nito. Nang mga sandaling yun ay si Tristan naman ang laman ng isip ni Alexa. Kahit kaunti ay hindi pa rin naibsan ang sakit na nadarama niya dulot ng pagkawala ng binata. Ang antok na nadarama niya kanina ay naglaho dahil sumagi sa isip niya si Tristan. Bumaha sa puso niya ang matinding pangungulila para sa binata. Ilang sandali pa ay nabasa na sa luha ang kanyang unan. Si Victor? Bungad na tanong ni Alexa nang dumulog sa mesa. Kagabi ay nakatulog siyang may luha ang mga mata at tanghali na nang magising. Ay, nakita ko hong pumasok sa dati niyang silid. Halos ay magkasunod lang kayong lumabas ng kwarto, senyorita. Sagot ni Sally na tinitigan siyang mabuti. Naisip ni Alexa na marahil ay nakatulog ng mahimbing si Victor at hindi na nakalipat sa silid nito kagabi. Ang papa? Tanong niya sa kawalan ng masabi. As usual ay nasa silid niya. Hinatiran ko na ho ng pagkain, senyorita. Nilagyan ni Alexa ng pagkain ang kanyang plato. Hindi na niya hinintay pang makasabay sa pagkain ang lalaki. Nang dumulog sa mesa si Victor ay tapos nang kumain si Alexa. Tumayo na siya upang magtungo sa banyo para magsipilyo. Gusto mo ba sumama sa akin sa sagingan, Han? Nagulat si Alexa sa itinawag sa kanya ni Victor. Pero hindi niya ipinahalatang may epekto yon sa kanya. Kaswal na nilingon niya ito. Next time na lang, Han. Sinakyan na lamang niya ang drama nito. After all ay tunay ang kasal nila. Totoong mag-asawa sila sa mata ng mga tao. Matapos kumain ay hinagkan pa siya ni Victor sa pisngi sa harapan ni Sally. Matamis ang ngiti nitong nagpaalam sa babae. Totoo pala ang kasabihan kung anong galit mo ay ganun din ang pagmamahal mo sa isang tao, no, senyorita? Sabi ni Sally na hindi nakapagpigil sa sarili. Matamis ang pinakawalan nitong ngiti. Napatunayan ni Alexa na tama nga si Victor. Inakala ng mga katulong na nagmamahalan silang dalawa. Bagay na nagpapagulo sa isip niya dahil animo bukas na aklat sa mga ito ang relasyon ni Liza at Victor. Tama lang ang naging desisyon ni Liza na palayain si Senyorito Victor. Malinaw na sabi ni Sally. Totoo ngang malakas ang pakiramdam niya. Nang sabihin niya sa akin na may hinala siyang may lihim na pagtatangi sa iyo si Senyor Victor ay hindi kaagad ako naniniwala. Pero totoo nga. Walang anumang sinabi si Alexa. Tahimik lang siyang nakikinig kay Sally. Sinabi rin sa akin ni Liza na may pagtatangi ka kay Senyor Victor bago pa man siya nag-isip na may damdamin ng nobyo niya sa'yo. Sa sinabi niyang yun ay kaagad akong naniwala dahil kitang-kita ko yun sa iyong mga kilos kapag nagkakalapit kayo ni Senyor Victor. Parang hindi kayo mapalagay eh. Napaawang ang bibig ni Alexa sa narinig.
Siya sa kanyang sarili ay hindi siya aware na ganun siya sa tuwing magkalapit sila ni Victor. Gusto niyang sabihin kay Sally na nagkamali ito ng inaakala, pero naisip niya ang ibubunga nun. Kaya nagtikom na lamang siya ng bibig. Total naman ay walang mawawala sa kanya sa maling paniniwala ng iba. Maging successful kaya ang kasal ni na Victor at Alexa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.